Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan ng mga kapatid. Kumusta na po kayo? Ang topic po natin ngayon tungkol sa isang verse sa Bible, Hebrews 10:17. And their sins and iniquities will I remember no more. Ang versikulong ito ay isang aksyon ng Panginoong Diyos na maawain. Actually, dalawang verses ito. Yung naunang verse 16. This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. At yung sunod na verse ay yung ating title verse. Hinighlight ko dito, dun sa verse 16, yung I will put my laws into their hearts, na palagi itong nakatambal doon sa ating title verse. Maraming pong salamat dun sa mga kapatid at kaibigan na walang sawa na nanonood, sumasubaybay ng aking mga video. Salamat sa inyong mga reacts, sa inyong hearts and likes. Etong Hebrews 10 verse 16 and 17 ay may kamukha to sa Old Testament. Of course, na bumabase lang yung mga New Testament writers doon sa Old Testament. Jeremiah 31 verse 33 and 34. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Hindi natin babasahin lahat. Hinighlight ko lang dyan yung nasa bandang ibaba. And I will remember their sin no more. Yung sinasabing I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. Ito ay kamukha nung sa Hebrews chapter 10 at saka dun sa Hebrews chapter 8, na ang ibig sabihin nito, ito ay isang prophecy na ipapadala ng Panginoong Diyos, yung Holy Spirit, sa mga tao na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mag-i-indwell yung Holy Spirit, mananahan yung Holy Spirit sa puso ng bawat isang magsisisi ng kasalanan at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ito ay sinabi na rin ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga apostol bago siya arestuin doon sa Garden of Gethsemane. Hebrews chapter 8 verse 12, ang sabi, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Hinahinad ko dyan yung merciful, na yung paglimot ng Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan nung tayo ay nagsisi, ay nakabase sa kanyang awa. Ang sabi dun sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na kung tayo ay tunay at tapat na magsisisi ng ating kasalanan, siya ay tunay at tapat na patatawarin tayo at kalilimutan niya ang lahat ng ating kasalanan. Another reference dun sa Old Testament, Isaiah 43 verse 25, I am he that blotteth out thy transgressions for my own sake, and will not remember thy sins. Yung naka-highlight dyan na blotted out, na yung ating mga kasalanan ay naka-record yan sa isang aklat, parang logbook. Pagdating sa future, sa Judgment Day, ay bubuklatin ng Panginoon para ipakita yung ating mga kasalanan. Subalit dahil sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, kapag yung isang tao ay nagsisi ng kasalanan, ay buburahin niya yung mga kasalanan ngayon. Yung sinasabi ng Panginoon na will I remember no more, na it's seemingly na contradiction ito sa karakter ng Diyos bilang omniscient and wise God, na nakalimutan niya yung ating maraming ginawang kasalanan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Jesucristo, para bayaran yung lahat ng ating mga kasalanan. Kung naalala nyo doon sa mga suki natin, meron akong videos na ang title ay Why God Allowed Man Fell into Sin, na nakalagay doon sa part 2. May nakalagay na sentence dyan, ang sabi, that God may commend His great love and His other great characters toward man. Tulad ng nakasulat dyan sa ibaba, grace, mercy, faithful, compassion, long-suffering, forbearance, good, at marami pang iba. Katulad ng paglimot sa ating mga kasalanang napatawad na. Micah 7 verse 18 to 19, who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage. He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. Verse 19, He will turn again, He will have compassion upon us, He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Nandiyan iba pang attributes ng Panginoon, na He pardoneth iniquity, He retaineth not His anger forever, delighted in mercy,
At yung verse sa baba, andun yung compassion. At naka-highlight dyan, will cast all their sins into the depths of the sea. Na ang lahat ng ating mga kasalanang pinatawad na ay itinapon ng Diyos sa kailaliman ng dagat. Pinupuri ko at pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos kasi hindi siya katulad ng ibang mga tao na pinapaalala pa sa'yo yung matagal ng kasalanan na napatawad na ng Diyos, na nasettle na sa kapwa-tao, na kinukonvict ka nung isang tao sa kasalanan mo sa ibang tao na hiningi mo na ng tawad dun sa taong yon at sa Diyos. Meron kasi mga tao na imbis na makatulong, nakakadagdag pa ng distress at ng disappointment. Lastly, Isaiah 1:18. Come now and let us reason together, saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Ang kasalanan ay katulad ng isang mantsa ng dumi sa ating katawan o sa ating damit na ang ginagawa ng Diyos, hinuhugasan, nililinisan yon para mawala, hindi na makita yon. Ang sabi rito, come now and let us reason together, saith the Lord. Commonly, ang tao condemnatory o judgmental. Dito yung karakter ng Diyos palagi siyang tumatawag for reconciliation. Ito yung karakter ng Panginoon Jesucristo na tumatawag siya sa atin, di ba? Come to me, all ye that labor and are heavy laden. Hindi mahalaga sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo, kung ilang beses kang bumagsak. Ang mahalaga sa Kanya sa pagbagsak mo, kung gaano ka kabilis na umahon at tumawag sa Kanyang pangalan. At humingi ng tawad at mag-move on sa ating buhay bilang anak ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.